mga tao ay talagang iyan ay parang bomba na sasabog sa mundong ito. Maraming tao raw ang magtatakbuhan sa oras na yan na maglalabas ng dugo ang kanilang mga tainga. At kapag daw po may kidlat, kikidlat daw po sa iba't ibang dako. At bawat kidlat may tatamaan ng mga tao. At sa kidlat, biglang liliwanag sa talang malalaman ng tao na tuyo na palaan niya ang dagat. Makikita ng ibang mga tao nagtatakbuhan. At tunay nga raw po na kapag daw po ang buwan ay magdidilim na. Hindi na magbibigay ng kahit kaunting liwanag. Ganoon din ang araw. Kapag daw po patuloy ng yayanigin ang mundong ito. At ang kalangitan ay tunay daw pong yayanig ng gusto. Tunay daw po na kapag daw po gulong-gulo na ang mundong ito. Sinabi po ng mahal na Biyernes at mahal na Panginoong Jesucristo na ang lugar daw po na ating pinagkakaipunan na itong lugar na ating pinag-imisyonan na dito sa tayon ng Maipon. Tunay daw po na kapag gulong-gulo na, unti-unti raw pong itataas upang tayo ay iligtas sa labis-labis na kaguluhan na nagaganap sa mundong ito. Dahil sinabi po ng mahal na Biyernes at mahal na Panginoong Jesucristo sa pagbabaraw po ng hayagan o sa pagbabalik ng mahal na Panginoong Jesucristo. Hindi naman daw po tutungtong sa lupang ito, kundi sasalubungin natin diyan daw po sa medyo may kataasan na lugar. Tunay daw po na kapag dilim na ang buong mundo ito at buong kalangitan na ito. Sinabi po ng mahal na Biyernes at mahal na Panginoong Jesucristo na ang lahat daw pong naging tunay na tagapaglingkod ng mahal na Diyos. Sila lamang ang totoong makakasaksi sa pagbabalik ng mahal na Panginoong Jesucristo. Dahil sa panahon daw po yan, ang lahat ng taong nagkasala na hindi nagbago, hindi nagsisi, hindi nila tinanggap ang pagiging tagapaglingkod ng mahal na Diyos. Sa panahon daw po yan, silang lahat ay patay na, mamamatay ang kanilang mga katawang material. Yung iba raw pong mga mamamatay kung naging kontento ang mahal na Diyos sa kanilang pagsisising tunay. Tunay daw po na sa pagkabuhay na muli, sila mabubuhay patungo sa kaharian ng mahal na Diyos. Subalit, kung ang karamihan ng tao na habang sila'y nagdurusa sa mundong ito, na kahit sila'y yung wala ng kamay, nagnananan na, ang kanilang mga paa inuungod na, o kaya nilalanggam na, kapag sila'y naghinanakit sa mahal na Diyos, at kapag sila'y nanlait sa mahal na Diyos, tunay po na sila ay walang kapatawaran. Kawawa sila. Nagdusa na sila sa mundong ito. Magdurusa pa rin sila sa pagkabuhay na muli sa impyerno
ang tungo nila. At tunay daw kung sa naglalagablab na apoy, doon sila parurusahan magpakailan-kailan pa man. Subalit, kung ang ibang mga tao, sila nga ay wala ng paa, wala ng kamay, subalit buhay pa rin sila, na kahit sila inuud na, nilalanggam, subalit, sa mahal na Diyos pa rin sila laging nananalangin. Humihingi sila ng paulit-ulit na paghingi ng tawad sa mahal na Diyos. Hindi sila naghihinanakit kung sila man ay nagdurusa sa panahon na yan ng nakakikilabot na mangyayari sa mundo ito. Dahil magtataka nga ang karamihan ng tao. Wala na silang paa, wala nang kamay, subalit buhay pa rin sila. Hindi agad-agad sila mamamatay. Dahil baka sakaling sila'y makapagsisipang tunay sa mahal na Diyos. Nais pa rin ang mahal na Diyos na sa pagkabuhay na muli, sila ay makasamahan na Diyos. Lalo na kung sila ay paulit-ulit na humihingi ng awa, tanggap na nila ang nangyari yun sa kanila. Na sa bawat kagat ng aso, kagat ng hayop, kagat ng langgam, sakit kirot ang nararamdaman nila. Subalit, sa mahal na Diyos pa rin sila nagmamahal. At buong-buo nilang tinatanggap, ibinibigay na nila ang kanilang buong buhay sa kapangyarihan ng mahal na Diyos, na hindi nila ninalait, hindi nila sinisisi ang mahal na Diyos sa nangyari yon sa kanila. At buong-buo sa kanila, puso, isip at kalooban, ang pagluha, ang lubos na paghingi ng tawad sa mahal na Diyos. Kapag naging sapat ang kanilang paghingi ng tawad, pagsisising tunay ng kanilang mga kasalanan, tunay po na igagawad na sa kanila, sila ay mamamatay na upang sila ay yun pong matahimik na, wala nang maramdaman na sakit pa ng katawang material, at upang sa pagkabuhay na muli, sila ay mabubuhay sa kaharian ng mahal na Diyos, papunta sa paraiso. Subalit, namatay sila dahil hindi nila kusang tinanggap ang pagiging tunay na tagapaglingkod ng mahal na Diyos. Kaya, sinabi po ng mahal na Birhen at mahal na Panginoong Jesucristo